Hello, 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 hello. Kwentuhan ulit tayo. Kain muna tayo mangga. Kumain ako ng saging kanina eh. Teacher Carla, thank you sa saging. Saba, nilaga na namin. Ayan. Ngayon mangga. Walang tigil, kaya nag-overweight na nga ako eh. Sabi nga ng doktor eh. O mamsi, overweight ka na. O anong gawin ko, dok? Hindi ako kakain. Eh kailangan ng katawan ko, kailangan kong kumain para malusog ako pag kikemo. Ay kung hindi ako kakain para magda-diet ako para hindi ako mag-overweight. Nagtawa na naman. Wala naman silang sinabi nga, o magda-diet ka. Ang sabi nila, kumain ka, ma'am, sinang kumain? Adi yan na, nag-overweight na. Sa edad ko at saka sa height ko, yung pala yung sa edad at saka sa height, mayroon silang kinukompute. Ayan, na-overweight na ako. Okay. Ayan, tuloy tayo sa kwento sa tungkol sa aking buhay. O yan. Naikwento ko naman noon na pagsabihan ako ng aking mga minamahal na mga kamag-anak na mga pinsan na nung ako'y gagraduate na ng college since 25 ng edad ko, mayroong nagbitaw ng salita na mahirap na akong makahanap ng trabaho gawa nga ng may edad na ako. O, di ba? So, doon ako na-challenge doon sa hindi na ako makahanap ng trabaho dahil may edad na ako. And then, ang ginawa ko, dahil na-challenge nga ako, graduating pa lang ako, way back 1990. Yes, 1990. Habang palapit na yung graduation namin, nakahanap na ako ng trabaho. Diba? Hala. Siyempre, ang puntahan mong puntahan mong mga eskwelahan kasi since teacher is mga private school. Ayan, private schools ang mga pinuntahan. Nandoon na yung maligaw ka, nandoon na yung nagutom ka, nandoon na yung naulanan ka, nandoon na yung napahiya ka, nandoon na yung sari-sari ng napapagod ka sa kakalakad. Kasi punta doon, punta rito, Xerox doon, Xerox dito. Ayan. Doon nung naghanap na ako ng trabaho, doon ko naramdaman na parang mas masarap palang mag-aral. I mean, yung dalawa, kung papaaralin ka at saka maghanap ka ng trabaho, mas masarap pang mag-aral na lang ng mag-aral. Kasi ang gagawin mo lang noon is mag-memorize kung anong lesson, mag-research kung anong pinapa-research, at saka, yun, makinig sa teacher. Kaysa maghanap ka ng trabaho, napakahirap maghanap ng trabaho. Kaya sabi ko, ganito pala. Parang mas gusto ko yatang mag-aral na lang ng mag-aral, wag lang maghanap ng trabaho. Napakahirap talagang maghanap ng trabaho, promise. Ngayon, naranasan mo ng nagutom, naranasan mo ng naligaw, maranasan mo ng mapahiya ka sa mga pinagtatanungan mo. Yung ililigaw ka, kasi isa din ang tinatanungan mo pala, hindi rin marunong kung nasaan yun banda. Ayun. Sa wakas, nakakita din ako ng natanggap din ako. Pero, yung sa isang garahe lang siya, sa loob ng subdivision. Nasa garahe pa lang siya. Kumbaga sa ay pioneering. Ayun. Nakapasok din ako sa wakas. Way back 1990. Ang sweldo ko noon, way back 1990. Kasi ganun talaga yung mga rate pa noon, lalo na private school, at saka beginner ka pa. Malaala ko is 2.7. 2.7. 2.7? Oo nga, 2.7. Yun. Tapos ikaw ay yung pioneering. So doon ko naramdaman nga, nung na-in na ako, doon ko napatunayan na although mahirap na maghanap ng trabaho, at least napatunayan ko na nakapasok ako. Nakahanap ako ng trabaho na yung sinasabi ng mga malikabok. Nandito kasi ako sa rooftop. Alam mo na, rooftop is life. Humangin. Ayun, nakakita din ako ng trabaho at kumbaga sa napatunayan ko na hindi ako mabigo na
makakuha ng trabaho kasi sabi nila, mahirapan daw akong makakuha ng trabaho dahil may edad na ako. Ayun. Ito na ngayon, ang karugtong nito, nasa trabaho na ako. Ayan, sa susunod na ikukwento ko sa inyo, yung nandoon na ako sa trabaho ko. Yun ang pinakamagandang kwentuhan natin. Alam mo na, ang Bisaya nga napunta sa Manila. Ayan. Alam mo na yung accent at saka diction natin at saka ano ba bang ibang ano natin? Yung kaibahan ng accent at saka diction ng Bisaya. Tapos dito ka magtuturo sa Manila. Naku po, malaking dagok talaga yun. Hindi sa kasalanan natin yun. Hindi sa minamaliit natin yun nga. Hindi ko minamaliit ang aking pagka-Bisaya. In fact, ano pa rin ako, proud ako. Ang ano lang talaga noon yung accent natin at saka diction. Okay lang kung magtrabaho ka ng isang pabrika, isang anong tawag doon, yung mga grocery or whatever na ano. Pero teacher ka, tapos ang accent at diction mo ay Bisaya, mahirap talaga kasi nagtuturo tayo eh. Tapos mamali ang maituro natin. Yun ang mahirap. Doon ako nahirapan talaga nga. Naiyak talaga ako noon kasi saka natin ikwento. Kaya abangan niyo ako ha. Anong nangyayari sa akin sa aking first year na pagtuturo. Okay? Saka ko na ulit ikwento na siya. Yun, challenging talaga para sa akin. Promise. Kaya abangan ninyo ha. Bye-bye!